I-clear natin yung taas, taper sa gilid. Name and taga saan ka, Brad? Alfred Kim de Torre, taga Santa Rosa, Laguna. Current occupation mo, brother. Culinary student ako sa Lyceum, Calamba. Okay. Side hustle ko ay construction company. Nice. Contractor. Medyo magkalayo yung industry na yun. Paano ka napasa sa culinary muna? Culinary kasi hilig ko rin talaga magluto. Tapos Nice. ang construction naman, kumpanya talaga namin. Kaya bata pa lang talaga nasasanay na kami sa construction. Anong year ka na, brother? Graduating na ako. Graduating? O JT na lang wala. Paano mo na-balance yung hustle mo tsaka yung work? Kailangan talaga time management Gising ang umaga para matapos mo agad. Then, may marami kang magagawang oras talaga. Matagal na yung construction company ng brother. Oo, since 1996 ata, 1994. Wow. Iyan muna natin, bro. Plug mo. Anong pangalan ng construction company mo? Magna Rich Trading and Construction kami. Then, Magna Mix Concrete Mixer. Then, yung resort namin ay Magna Rich Garden. Sa paano mo naman na-overcome yung struggle mo sa culinary school? Ngayon, pag-graduate ka na. Wala, sipag lang talaga Tsaka determination mo makatapos. Kailangan tayo ng sipag. Yeah, bro. Hindi pwedeng tatamad-tamad ka. Siguro naman napakita na sa inyo yan ng magulang niyo. Oo, Napakita na ng magulang mo during your younger years pa. Na bawal talaga. Bawal tamad. bawal. Alam mo, bro, the way you speak, the way ka makipag-usap, mature ka na rin talaga magsalita. Kaya maaga pa lang minold ka na ng parents mo to be negosyante din. Hindi naman kasi pwedeng pag mayaman ka ang ibang buhay. No, bro. Ito nga yung kasabihan eh. Ito yung palagi ko nasa isip. Hindi dahil may 1 milyon ka sa bangko, milyonaryo ka na. Milyonaryo ka kung meron kang consistent na milyon na pumapasok sa account mo. Hindi pwedeng tamad-tamad ka. Yeah, bro. Mabilis maubos ang pera, brother. Ano naman ang mga bibigay mong tips sa katulad sa edad mo na nag-hustle na, nag-i-school pa? Siguro sa akin, okay ma-pressure sa future. Okay. So, okay sa akin ma-pressure kayo ngayon. Kasi kung sa future pa kayo ma-pressure. Alam mo, parang ang ikli na ng span of time para gawin nyo rin dapat ginagawa nyo ngayon. Kung ngayon nyo ginawa, edi mas marami pa kayong time. Kaya tatawid-tawid. Yeah. Tsaka don't be afraid of mistakes. Oo. Pero huwag kang gagawa ng mistake na alam mong mali na. Alam mo, mali na. Di ba? Yun ang ibang maling perception ng tao eh. Oo. Yung, hindi, okay lang magkamali ako, pero alam mo naman yung gagawin mong mali is mali na talaga. Oo. Di ba? Wala ka mapupulot dun. Mali na nga, gagawin mo. Oo, gagawin mo pa para ma-experience mo lang na mali. Alam mo na mali. Pero yung magkamali ka sa decision with growth na hindi ka sure, unsure ka, Oo. yun, okay lang magkamali kasi learning lesson talaga yun. Ano naman sabi ng parents mo na mag-culinary ka? Sabi naman nila, mas okay din naman yung may talent ka. Yeah. Iba kasi ang talent sa kunyari, engineer ka. Yung course mo, engineer. Okay, may alam ka sa engineer. Pero hindi lahat yan ma-apply mo sa ibang bagay. Tama. Sino magpapailos yung mga yung mga workers mo rin. Pero kapag nag-culinary ka, skills. Kapag nawala ang cook mo, pwede ka magpalit bilang cook. Yes. Tuloy ang business mo. Yeah. Favorite mong niluluto? Paborito ko, syempre, sinigang. Bang! Ano bang pangarap na isang culinary student? Sa akin nga, magtayo ang restaurant. Daming restaurant. Ano naman mga mabibigay mong tips sa mga may anak ng may mga negosyo? Sabi nila, di ba? Kapag mayaman ka, okay na yan. Hindi, walang ganun. Ito yan, bro. Sabi nga, secure na, ganun. Wala. Nauubos ang pera, brother. Hindi secure yan. Pero yung mindset ng iba, di ba? Yes. Brother, tanong ko sa'yo, nakapagpa-home service ka na? Dati, Okay. parang ilang beses lang. Introduce ko kasi sa'yo. May lalabas kaming application ngayong February 28 na. So, magbubook ka na lang ng barbero dun sa app. Yung napili mong barbero, yung pupunta sa'yo. So, ibig sabihin, yung convenience ng... Lalo ako, napakatamad ko talaga magpagupit sa labas. Yeah. And then, syempre, tinatamad ka kasi busy na rin kayo, bro. Oo. You know? Problema ko rin, parking. Yeah. Tapos kung saan ba yun. Unang launch ng app is dito sa Calabarzon, tapos Metro Manila. May mga designated na dyan. Barbers. Kung barbero ka, pwede ka mag-sign up dito sa app. So, pag kailangan mo ng gupit today, magbubuka ng barbero. Nandito na yung location mo. Hanap ka ng barbero, sino pinakamalapit. Depende, kasi habang namimili ka ng barbero, makikita ba dyan yung ratings? So, parang ito. It's different price din. Yes, different price. Tapos, Schedule. yes, mag-i-start to sa 300 pesos. Tapos, barbero ang bahala magpresyo sa sarili nila. Depende Kasi rin sa amin sa, para sa art depende rin sa location yan. No? Oo, per gaano kilometer, kalayo. 25 pesos. Ang pumapatong. Haircut ka nga, haircut ang gusto mo lang today. Tapos 24 ngayon, gusto mo mamaya yung gupit mo ng 2 p.m. Proceed madali order. Gcash payment. Pag sabit mo ng order, booking, pupunta na lang sa yung barbero, may message ka. So, ayan. Tamad ko gumala. Lumabas na. Yeah. Ito yun, lalo na din doon sa mga busy na tao, bro. Oo. Yung wala na rin minsan time. Kasi syempre, pag pumunta ka sa barbershop, minsan wala ka na rin panahon na maghintay. Dati Pero dito, bro, kasali din dito yung mga barbershop owners.
So yung kunyari may tiwala ka ng barbershop na talagang pinupuntahan mo, naka-register sila sa app namin, sila yung magpapadala ng barbero sa through the app. Lalo yun, daddy ko. Lagi naghanap sa akin kung saan pwede magpagupit. Yun bro, malapit na. Tapos safe pupunta din yung barber sa inyo kasi ang requirements ng Babs is kailangan meron kang NBI clearance, valid ID. May requirements. May requirements. So sala din namin, hindi yung basta barbero na nagugupit. Kailangan may requirements ka din. Siyempre pupunta yan sa bahay niya. Kailangan safe din yung client at the same time. So tingin mo bro, paglabas ng app, magagamit mo? Kung gagamit ko yan. Yeah. Lapit na bro, Feb 28, release date ng Babs. Mga namin yan. Thank you. Masa naman brother? Okay na. Asa man? Ayos. Goods. Thank you.